Isa pong napakagandang isipin na sa panahon na tayo po ay gumagawa ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Yung mga bagay na kasuklam-suklam sa ating dakilang Panginoon. Kasi kung atin pong iisipin o kung atin pong uunawain, hanggat narito tayo sa mundong ito, nariyan po talaga ang mga bagay na pwedeng sumira sa atin pong mga sarili. Yung mga bagay na pwede natin pong ikapahamak. Nariyan po ang paglalasing, paninigarilyo, pagsusugal, paninira sa kapwa, pakikipagtalik sa labas ng kalooban ng Panginoon, pakikipagrelasyon sa maling tao, marami po. Pero ganun pa man, napakagandang isipin na sa panahon na ginagawa natin ang mga bagay na yan, hindi agad-agad dumadating ang hatol ng Diyos sa atin. Bakit po? Dahil papasok tayo doon sa tinatawag na biyaya. Biyaya ng Diyos, nang ibig sabihin ay kagandahang loob, kabutihan ng Diyos, pag-ibig ng Diyos. At sabi ng Bible na sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Napakaganda na iisipin natin. Alam ng Diyos na ang kaligtasan hindi po talaga dahil ako ay mabuti, hindi dahil ako ay maawain, hindi dahil ako ay matulungin. Hindi po ganun ang kaligtasan. Hindi dahil wala akong inaaway, wala akong inaapakan na tao. Hindi po ganun ang kaligtasan. Maganda at mabuting bagay yung ganun. Pero mas maganda kung nagagawa mo yan dahil merong Diyos sa buhay mo. Kaya marunong ang Diyos na ang kaligtasan ay hindi sa ating pong mga sariling gawa. Dahil alam ng Diyos, isa sa mga bagay na pwede nating ikasira ay yung pagmamalaki ng tao. Tayo, mayabang tayo eh. Ang tao mayabang yan. Mabait naman sana, pero pag pinabayaan mo, matigas ang ulo. Bilang tao, abusado tayo. Yun po ang likas ng pagiging tao. Kaya mahirap po na dahil po sa ating pong mga kaparaanan, tayo ay maligtas. Bakit po? Meron tayong mga kayabangan. Ito ay hindi panghusga, ito ay hindi pagbibigay hatol sa inyo, sa ating lahat. Hindi ho. Dahil bilang mangangaral ng salita ng Panginoon, hindi ko po trabaho ang manghusga. Hindi ko po trabaho ang magbigay ng hatol. Bakit po? Malinaw ang salita ng Panginoon na sa panahon na ginagawa mo ang paghahatol sa kapwa, ay hinahatulan mo din ang iyong sarili. Ang lahat po ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat po tayo, wala pong pinagkaiba ang tao. Ako man ay makasalanan, tayo man ay baluktot ang pananaw, baluktot ang pangatuwiran. Tayo po yun. Kaya hindi po tayo makakaiwas sa paghatol ng Panginoon. Pero salamat po sa kagandahang loob ng Diyos. Napakaganda. Dahil pinakita at pinadama ng Diyos sa atin. Nang tayo po ay mga mahihina pa, ang sabi ng Bible, nang tayo po ay mga mahihina pa, namatay si Kristo para sa atin, para sa mga makasalanan. Anong ibig sabihin? Nung tayo po ay lugmok sa kasalanan, nung tayo po ay hindi makaalis sa kasalanan, gusto na nating magbago. Gusto natin na isang araw, pagising natin, magbago yung takbo ng buhay natin. Sawang-sawa na tayo sa ganitong sitwasyon ng buhay natin. Gusto natin magbago pero hindi talaga kaya. Dahil kung tatin pong iaasa ang pagbabago sa ating sarili, hindi po talaga kaya ng tao yan. Pero salamat po dahil nung tayo po ay mga mahihina pa, namatay si Kristo para sa atin. Ganun po, pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Dahil po, ang kasalanan ay matinding maningil sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na atin pong Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Ulitin ko, ito po ay hindi panghuhusga. Ito po ay hindi pagbibigay ng hatol dahil maging ako man dumaan sa mga kasalanan na ayaw ng Diyos, pero salamat sa Diyos
Naunawaan ko na yung kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo ay naghatid sa akin sa kapatawaran. Pero ibig sabihin ba nun dahil mabuti ang Diyos, hindi na tayo titigil sa pagkakasala? Ang sabi ng Bible, wag na wag mangyari. Wag natin hamakin ang Diyos. Noong sa mga panahon na tayo po ay lugmok sa kasalanan, iniisip natin na wala namang nangyayari. Iniisip natin, wala naman kahatulan sa akin. Ito po ay paalaala sa bawat isa na nahihirapan baguhin ang lakad, lugmok sa kasalanan. Kaya sabihin ko po sa ating lahat na yung kabaitan na pinapakita ng Diyos sa atin, yung pagiging matiisin ng Panginoon sa atin, yung pagpapasensya ng Diyos sa atin. Kaya nga, hindi agad-agad dumadating ang hatol sa atin. Bakit po? Dahil gusto ng Panginoon na yung kabutihan niya ay aakay sa atin sa pagsisisi. Hinahabaan ng Diyos ang kanyang pasensya dahil gusto ng Panginoon na maisip natin isang araw, lalapit tayo sa Kanya na mayroong pagsisisi. Yun po ang hinihintay ng Panginoon sa atin. Hindi po sa atin pong mga gawa. Baka isipin natin na bakit ako pinapakialaman ng Panginoon. Buhay ko to, sarili ko to, gagawin ko yung gusto kong gawin. Nasabihin ko po sa iyo, wala tayong pagmamayari. Yung buhay natin, hindi natin pagmamayari. Pinahiram ito sa atin ng Panginoon. Kaya gusto ng Diyos na mamuhay tayo ng mabuti. Bakit po? Sino makikinabang? Tayo din po mismo. Pag mabuti ang iyong ginagawa sa Diyos, magiging mabuti ang buhay mo. Pag masama ang ginagawa mo, magiging masama ang buhay mo. Ayaw ng Diyos na maging masama ang buhay mo. Gusto ng Diyos na pagpalain ka. Ito yung pagpapakita ng kagandahang loob ng Diyos sa atin. Huwag po nating abusuhin. Magandang malaman natin ngayon na salamat sa Panginoon. Nung ako ay nagkasala pa, nung ako ay nasa labas pa ng kalooban ng Diyos, may marami ako mga bagay na ginagawa na ayaw ng Diyos. Hindi ako napahamak. Pero salamat po dahil sa kabutihan ng Panginoon. Nakarating ako doon sa pagsisisi. Kaya kailangan natin maisip yan ngayon. Hindi pa huli ang lahat. Ito yung magandang maunawaan natin na ito po yung magandang panahon para tayo po ay magsisi. Talikuran ang kasalanan. Ito po ay hindi sa pangingialam. Ito po ay hindi po pagbibigay ng husga. Ito po ay hindi po pagbibigay ng hatol. Alam ko po na maging ako man, wala tayong pinagkaiba. Pero salamat po, ito po ay paalaala ng Diyos sa ating po mga buhay. Na ito ang pinakamagandang oras at panahon na tayo po ay manumbalik sa Diyos. Ikaw ay nilikha ng Diyos. Ikaw ay pagmamayari ng Diyos. Binili na tayo ng Diyos ng kanyang banal na dugo. At yung kanyang banal na dugo ang nagpawalang sala sa bawat isa sa atin na makasalanan. The Bible is always available. Read your Bible. This is the best time for you to understand na walang ibang kaparaanan para makapamuhay ng maayos at matuwid sa harapan ng Diyos, kundi ang magsisi. Talikuran ang dating buhay. Alisin yung pagiging mapagmalaki. Dahil ang hindi pagsisisi ay pagmamalaki sa Diyos. Alisin. Tanggihan natin ang ating mga sarili. Ito yung napagandang panahon. Ibigay natin ang buhay natin sa Diyos. At sa ganung paraan, tatawagin tayong mga anak ng Diyos.